Morning po. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati naman po yung katabi nyo. Good morning. Yan. Pakingitian po ninyo. Yan. Pakisabihan din po katabi nyo. Kapatid, huwag mo siyang tutulugan, ha? Ha? Yan po. Good morning po sa bawat isa. Aside po kami ni Pastor James, please continue to pray for our pastor. Nandun po siya sa banda pong IBC sa Betanan po. Nagpunta po siya doon, and then kasama niya po si Pastor Paul at si Pastor Jomar. Si Pastor Jomar po, pag-pray po ninyo kasi kakain lang siya doon. Ayun, yun lang naman gagawin nun doon eh. Pastor Paul po yung nag-drive, assistant po si Pastor Jomar po doon. Then si Pastor James, ang ano po kasi doon, maganda po kasi doon sa IBC sa Betanan, bago po kayo makarating sa church doon ay magbabangka for about 45 minutes. Tapos yung bangka po nila, yung walang katig, yung isang diretso lang, ganon. So tinakot ko na po si Pastor Jomar kahapon ko baka nalaglag na po yung sa bangka po. So pag-pray nyo pong wag malaglag po yun. Ayun po. And then ang maganda po doon sa IBC sa Bitanan po ay dalawa lang po ang church doon. Isang Baptist tsaka isang Katoliko. Literal po, di po nakakapasok ang iglesia, ang Jehovah. Pinapatay kasi sila doon eh. Pero yun lang po yung dalawang existing church po sa lugar. So pag-pray po natin ang ating pastor po doon, and then as he preach out there, talaga po mahamon po yung mga tao po natin doon na talagang maglingkod po sa Panginoon po. Napakaganda po ng lugar doon. So continue to pray for him. Ang inassign po sa akin ni pastor po ay 5 oras na preaching para po matapos yung buong series po. Dahil ko lamang po. Ang pinaano po sa akin, and then it's all about the transformation po, and then in-explain niya na po yung concerning the parable of the sower, kung sino yung sower, kung sino yung soil, kung sino yung seed. And then meron siyang pina-emphasize po sa akin. Sabi niya, Pastor Eric, i-emphasize mo kung ano yung sun, yung araw. Kasi meron pong binanggit in Matthew chapter 13 verse 5 and 6 patungkol sa araw. And then alam ko, inelaborate niya na po yun, na kung saan, alam ko binanggit niya po, na ang araw po, doon sa verse pong yun, kaya po the sun principle, hindi po yung principle po ng araw sa kabuuan, kundi kung ano lamang po yung sinabi sa Bible na pag-aaralan po natin. So I want you to open your Bible, Matthew chapter 13, verse 5 to 6. Marami pong verses po tayong o-open, and then meron pa siguro may mga 10 pa dyan na hindi ko na nilagay. Hindi ko na alam kung paano pagkakasyahin po eh. Low-tech po tayo eh. Low-tech, medyo baguhan po tayo sa ganitong klaseng principle ng ng technology po. Reading verse tayo po tayong lahat. Ayan, para makapag-exercise na rin po kayo. Ayan. Stretch po ng konti ang ang butot balad po natin. Reading Matthew chapter 13, reading verse 5 and 6. Sabi po ng salita po ng Panginoon, some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. Once more, some fell on the rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang banal, salamat po sa panimula ng iyong salita. Salamat po sa awitan. Salamat din po, Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Hayaan niyo patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, katalinuhan, not just to understand your word, but Lord, to live through it, Panginoon, sapagkat ang salita mo ang buhay po namin. Ito po ang nagbago po sa buhay po namin, at patuloy niyo pong baguhin ang buhay po namin sa pamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, itong aming panalangin. Ikaw lamang mapurihan, Panginoon, wala na pong iba. Amen at amen. Yan, puna po tayong lahat. Bago po ako magsimula po about the sun, meron lamang po akong ikwentong illustration. Kung naalala po ninyo, in the beginning of time, when God created the heaven and the earth, sino pong unang tao? Si malakas at si maganda. So, ganun po. And then, si Adam and Eve po. And then, they were created. And then, ang isang tanong ng maraming tao, lalong-lalo na sa mga hindi masyado nakakaintindi ng salita ng Panginoon,
yung mga argumentalist po, kung tawagin po natin, ang tanong po nila, bakit kinreate ni God yung garden or yung tree of knowledge of good and evil kung alam naman niya na ang tao ay magkakasala? Dapat hindi niya na nilagay doon. Actually po, mali yung tanong ng taong yun. Dapat ang tinanong niya ay ganito, bakit kinreate pa ng Diyos ang langit at ang lupa kung alam naman niya na ang tao ay magkakasala? Bakit? Kasi kinreate ng Diyos ang langit at lupa hindi naman para sa kanya. You have to understand, before heaven and earth, He's already there. Nandun na siya. So ibig sabihin, kinreate langit at lupa para sa iba naman. At kinreate niya yung para sa atin. At hindi pa nagkakasala ang tao at wala pa ang Garden of Eden. But before He created the heaven and the earth, they say that yung kanyang mga apprentice kuno, yung angels po, ay kinreate niya na before He created the heavens and the earth. At nagkasala po sino? Si Lucifer, na naging Satan po. And the reason why, this is the answer kung bakit mayroong tree of knowledge of good and evil. Hindi para magkasala at hindi rin para i-test si Adam and Eve. Although pag tinignan po natin, para silang tinest. But there's what? Before the creation of the heaven and the earth, ipinapakita na lang ng Diyos, meron ng existence ng evil. Kaya nilagay ng Panginoon ang puno ng knowledge of good and evil. Para tayong Adam and Eve. Kaya hindi ko kayo pinapakain diyan kasi hindi para i-test kayo, kundi para ipakita sa inyo na meron ng presensya ng what? Ng evil in our place. Kasi bago ko lalangin ang langit at lupa, si Lucifer ay nagkasala na. At what? Ibinato ko siya sa what? Sa lupa. At nandun siya. At siguradong testingin kayo. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag ninyong kakainin. It's a test. It's not even a temptation. But the problem is, alam niyo kung anong problema kay Adam and Eve? Nakalimutan nilang, lalong-lalo na si Adam, nakalimutan niyang lumapit. The very moment he was created by God, at nung nakipag-usap ang Diyos sa kanya, wag mong kakainin yan. Pagkatapos nun, hindi na si Adam nakipag-usap sa Diyos. And that's the problem. In every time you don't talk to your God, I don't talk to my God, I sin. Malalapit ako sa kasalanan kahit ayoko. Malalapit ka sa kasalanan. Bakit? Example na in the very beginning, nung si Adam hindi nakipag-usap kay God. Bakit? Wala siyang ginawa kundi pangalanan ng lahat ng kahayupan sa buong mundo nung panahon na yon. Pinangalanan niya, naging busy siya. Sa sobrang busy niya, nakalimutan niya, Hoy, ako nag-create niyan, kausapin mo ko. But, hindi niya ginawa. And that is why, kaya ang ginamit ni Satan ay hindi agad, Hindi agad sinubok ni Satan si Adam, si Eve. Why? Because yung yung asawa na mismo, hindi nakikipag-usap. What more dun sa babae para makipag-usap sa Diyos? Kaya ang sinubok niya ay si Eve at nagkasala si Eva and then si Adam, and that is why the Garden of Eden disappears. The reflection of the sun is like that. Sinabi ron, hindi ko sinabing diablo ang araw, but it's the symbol of tree of knowledge of good and evil. Why? Kasi ang araw, kapag nakalagay ka sa tamang taniman, kapag inarawan ka, kahit napakatindi ng init niyan, dahil tama yung pundasyon mo, okay ka lang. Pero sinabi sa chapter 13 verse 5, sinabi ron, yung plant hindi nakatanim sa tamang soil. Hindi siya nakatanim sa tamang soil. Kaya yung araw, nung una malamig pa, pero pagdating ng summer, diba? Pagdating ng summer, kaya maraming namamatay na halaman. Bakit? Kasi hindi nila kaya yung init. Bakit? Kasi nakatanim lamang sila sa mababaw na lupa. In this description po, makikita po natin, si Matthew, Mark, and Luke,
there's a time in their life, nag-usap-usap sila. Ay, hindi sila nag-usap. Baka kala nyo so, nag-usap-usap sila. Meron silang same writing about the parable of the sower. Si Mark at si Matthew, halos magkapareho sila ng description. Pero kakaiba kay Luke. Kasi ipinakita rito ni Matthew at ni Mark kung bakit sila namatay, kung bakit namatay yung plant, it's because walang root. Pero kay Luke, ipinakita niya, kaya namatay yung plant kasi walang water. Pero almost the same yun. I-explain natin mamaya. The sun principle. Ano ba yung details of the sun in our study? May detalye po yung sun patungkol po sa ating study. Wow, technology. Grabe, galing. 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 Okay na. Ayan. Live kayo, no? Okay. Yeah. The sun represent what? Tribulation and persecution. Kapag hindi ka nakatanim, sino po ang gusto ng summer dito? Summer. Magastos yun eh. Yung mga taga Baguio tsaka yung taga Tagaytay, gustong-gusto nila yan. Pero yung mga nandito, ayaw namin yan. Bakit? Kasi hindi ka na makalabas eh. Kaya pinipilit nilang pumunta sa Baguio, kung saan-saan, sa Antarctica, yun. May nagpupunta ba ron? Kayo na lang. Di ba? Nagpupunta sila ron. Bakit? Para malamigan. Because there will be times, ayaw at sa gusto mo, yung araw magiging ganun. Sa ating pinag-aaralan, kung babasahin po ninyo in Matthew chapter 5, in Matthew 13 verse 5 to 6, it represents what? Tribulation and persecution. Look on Matthew chapter 13 verse 21 po. Tignan po ninyo. 13:21. Sabi po ron, yet he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation and persecution arises on accounts of the word, immediately he falls away. Yun po ang ginawa ng araw. Nung inarawan yung plant na yon, ano nangyari? And when tribulation and persecution. Kasi in-explain na ni Jesus Christ kung ano yung parable of the sower. Sabi ron, it arises on the account of the world. Ipinakita, tigil mo na yung paglilingkod mo sa Panginoon kasi wala namang mangyayari dyan. Tigil mo na yung pagiging Kristiyano mo. Oo, Kristiyano ka, pero wag mo ipakita. Yung bulong-bulong lang, Kristiyano ako. Alam mo ba yun? Huwag ka maingay. Tama lang yung ganun. At isa sa mga number one thing na ginagawa ng diablo ay eto ngayon. Ang modern day na kanyang ano ba tawag ng luring? Ano ba Tagalog ng ma'am? Kanyang God is luring, Satan is luring you. Pagsubok nakalimutan ko na eh. Oo, aakitin ka sa isang ganitong salita. Sabi ni Satan ay ganito. Pwede mo namang gawing yung tama bukas. Wag lang ngayon. Yan na ngayon ang ginagawa ni Satan sa bawat isa sa atin. Pwede mong gawin yung tama bukas. Wag lang ngayon. At kapag ginawa mo yon, may tama ka. Yun na ngayon ang pang-akit ni Satan ngayon. Ano ba naman yan? May bukas pa naman. Bukas mo na gawin yung tama, wag ngayon. And there will be times, yung simple na problema, it will become a persecution, it will become a tribulation kasi masyado mong pinabayaan. Pati yung gagamitin ni Satan. Even though the sun represent in this kind of way, lagi nating sinasabi ni Pastor James Lee, kung nakatanim ka lang sa tamang taniman, kung nakatanim lang yung seed, which is the Word of God, na ikaw, pipiliin mo lang yung sarili mo na maging tamang lupa, kahit dumaan ng araw, kahit tribulation yan, tsaka persecution, it doesn't matter to you. Minsan narinig ko po magsalita sa internet, di ko po kasi napanood si Pastor Hong Yang.
Una, Tongyang ang tawag ko, pagkain yung isip. Pastor Tongyang, pagkain. Pastor Hongyang. Hongyang po ba? Tama? Nung nag-uusap po kami, ang sinabi niya ay ito, you know what? Every ministry has a Judas. And you know what? If there's a Judas in my ministry, that's an opportunity. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yun ang sabi niya literal. Sabi niya ganito, tatagalugin ko. Sabi niya, alam mo, sa bawat ministry may Judas dyan. Si Jesus nga may Judas Pag sa ministry ko, may Judas. That is an opportunity. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kulit. Hindi ko alam paano na nasasabi yun. Bakit? Nakulong na siya Nakulong na siya sa China And then sinasabi niya minsan, you, kay Pastor James Pastor, sama ka daw. Kayo, sumama kayo. Ayoko. Kasi one time sabi, you want to come with me? Where? Pastor, in China. No sir. No. Why not? For some reasons. Sabi ko na lang gano'n. Hindi ako handa doon, pero siya handang-handa. Yung tribulation sa kanya, yung persecution sa kanya, it's something na sisiw lang. Bakit may mga ganong tao? Sa kanilang persecution, ang tribulation, sisiw lang. Pero sa atin napakahirap. May ginagawa yung taong yun. Mamaya malalaman natin kung ano yung ginawa ng taong yun. And the number 2 representation of the Son is testings. Luke chapter 8 verse 13 sabi ron, and the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no roots. They believe for a while, and in time of testing, they fall away. Nalaglag sila. Bakit? Ang dami kasing alok Nakalimutan ko yung isa kong relo Meron po akong relo, ito po binili po na asawa ko po, and then meron pong binigay po sa akin na isang relo. Yung isa pong relong yon ay, yung original po nun, according to Kuya Nar, is 1.3 million. Yung original na relong yon. So, ibig sabihin, yung hawak kong relo, peke. Wala akong pambiling 1.3 million. Bibili ng relo, 1.3 million. Wala nga akong ganung pera Ngayon, yung relong yon, ito sa relong ito, sa totoosin po, pag binili niyo sa Green Hills yung relong yon, nakalimutan ko kasi, yung relong yon, mas mahal pa po dito sa original. Pag pumunta kayo sa Green Hills yung relong yon, I think mas mahal pa, basta mas mahal pa siya. Pero, ang comfort ko doon ay ito. I will still choose this. Bakit? Kahit mura, may tinatawag siya original. Kasi dumaan siya sa tamang testings. Pero yung relo kong kahit mas mahal pa ng konti dito, kahit pakiramdam mo, wow, ang ganda. Yung features niya mas maganda pa. Glass back, ang daming tornilyo sa loob, di ba? Ang daming kamay, kaya hindi ko maintindihan kung anong oras na. Pero pag tinanong, anong oras na po? Hindi ko alam, tignan mo na lang. So, kaya hindi ko madalas sinusuot. And then pagkatapos nun, ang problema, meron siyang isang significance. Ano yun? Peke. There's no such thing as fake Christians. But there is what we call immature Christians. Don't be like them. Na kapag yung testing, and it's natural for the sun to rise. At minsan sobrang init niyan. Init ng araw. Ang itim-itim ko na nga, magiging baluga pa ako. Yung baluga, magiging uligba pa ako. Diba? Kasi diba maputi, medyo pinakamaputi, mas maputi. Yung sa itim, binaluga, tsaka inulikba. So parang ganun. Ayan. So, loka lang. Ayan. Maitim din po ako, inaasar ko po yung sarili ko. Huwag po kayong maasar. Ako po inaasar ko yung sarili ko. It represents testings po. Ano bang ginagawa ninyo kapag may test? Siyempre, yung estudyante dito, siyempre, nag-aaral. Puno. Di ba? Kaya nga merong katabi na matalino Di ba?
It represents testings. Number 3 po, the sun represents troubles and pains. And they have no roots in themselves, but go on for a time. When trouble comes, or pain, because of the word, they quickly become full of doubts. Dahil sa sobrang wala ang salita ng Panginoon sa iyong buhay, madali kang mag-doubt. At sa doubts na yon, it causes you pain and troubles. Yun po ang ginagawa ng araw sa mga tanim, ay sa mga seed na hindi sa tamang lupa. Kaya nga po binanggit po natin in Matthew chapter 13 verse 5 and 6, it's all about the rocky stone, mabato. Although sa ilalim ng malupa, kaya lang very shallow yung kanyang roots. At nung umaraw, madaling namatay. Sa sambahayan po, meron po niya sa amin, ang nanay ko nag-garden po. Ayan. Meron pong mas matanda sa akin na puno ng mangga. Pero yung mangga hanggang ngayon po ay nasa 12 feet lamang po. Alam niyo kung bakit? Kasi na-discover na yung iba, yung pinakailalim, after 7 feet po, ay adobe na. Kaya yung puno, hanggang dun lang. At mas matanda pa po sa akin yun. At hindi napakinabangan. Sayang. Huwag nating hayaan na maging ganun ho tayo sa ating pagiging Kristiyano. Yan. Yun na. Some realities to live by. Ito yung mga realities sa kailangan po nating ikabuhay po. Sabi doon, whether we like it or not, the sun is a part of our lives. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, parte ng buhay mo ang araw. Bakit? James chapter 1, verse 11 to 12 po. Yan, habang nagbubukas po tayo. Hindi ko po nilagay yung iba dyan para makita po natin nagbubukas po tayo ng Bible po. James chapter 1, verse 11 to 12. Sabi po ron, for the sun rises with scorching heat and withers the plant. It blossoms, falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. But in verse 12, ito po yung napakaganda. Blessed are those who persevere under the trials, because when they have stood the test, they will receive the crown of life that God had promised to those who loved Him. To those who persevere, sa mga tao nagpe-persevere on this kind of trials, temptation, testings, pains, and troubles, kapag napagtagumpayan po natin ito, in verse 12, there is the blessing. In James chapter 1, verse 12, it's the crown of life that comes from God. There's a blessing. There's a definite blessing na makukuha po ninyo. Hindi man material, but spiritually, yes. At kailangan natin tanggapin na yung araw ay parte na ng buhay po natin. Hindi na pwedeng mawala yan. It only means yung pain, yung troubles, yung tribulation, yung testings, at yung, ano ba isa? Pain. Kasama na po ng buhay niya yan. Ano po yung sabi ng kasabihan? Ang problema ay parang pusod. Lahat ng tao ay meron. Parang pusod po, lahat ng tao may meron. Lahat ng tao may meron. Lahat ng tao meron. Ganun lamang po kasimple. So you have to, what? To live through it. Parte na ng buhay mo yan. Hindi dahil sa hindi mo na may iwasan, pero pwede mo paghandaan. And number 2 na realities po na kailangan po nating ipamuhay. Above is the sun, and many times it will burn us to the point of giving up. Concerning this, yun. What is the result of giving up? Ang araw daw, kapag sobrang init, there will be a tendency that you will give up. Bakit nag-give up yung seed? Or bakit nag-give up yung seed doon sa soil?
Bakit? Una, because it has no root. No roots or no root in I want you to open your Bible in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Yung root po ay dinescribe sa Matthew 13 verse 6 and Matthew chapter 4 verse 6 po. Yan. So in 2 Timothy, mali lang po 2 Timothy 3:16, sabi po ron, 16 and 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hindi lang po pala siya for teaching, rebuking, not just for correcting, but training. It will train you in righteousness so that all God's people may be thoroughly equipped for every good work. Na meron kayong sandata sa lahat ng bagay. At hindi nyo pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, wala raan. But if you're just going to what? Train yourself into the righteousness of God. Hindi ko sinasabi maging pastor kayo. Hindi ko sinasabi maging Bible school student kayo para matrain ninyo. Bakit? I've known some people na mas banal pa. Hindi sila Bible school student. Hindi sila pastor. But the way I look at it, mas banal to sa akin. At minsan sa kanila pa ako kumukuha ng kalakasan at sila pa mismo ang ginagamit ng Panginoon. Nagkaroon po tayo ng gawain sa Bulacan. And then, sinimulan po namin po nila Pastor 2 years ago. And then, tumigil po kami. Kami na po yun Kami na po yun. Tumigil po kami. Kasi pareho po kami ng dahilan. Wala kaming pera. Bakit? From here going there, gagastos po kami ng at least 1.5. So ang ginawa po namin ni Pastor Igor 2 years ago, twice a month lang po kami nagpupunta doon. Twice a month. And then natigil po kami pagkaraan ng 6 na buwan kasi wala kaming makuhanan ng pera kasi kailangan namin maghabol. Siya nagsisimula ng ministry and then ako may sinisimula ng construction sa IBC Ulo and then wala talagang pera. And then natigil. And then suddenly, may mga nagpe-pray. And then ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, it's been 9 months na po. Continuous po ang ginagawa po natin sa Bulacan po. Every week po iyon. Yan. Ako po ay nagnanakaw ng pera sa bangko. Hindi yun. Hindi yun. Nagsabi lang, Pastor, tuloy natin. Nung una, honestly, ayoko. Kasi nga alam ko na yung problema. I know the problem. Pastor, wala bang imposible sa Panginoon? Pera lang yan. Doon ako na-rebuke. Sige po, mag-pray po tayo. Si Mami po yun. Mag-pray po tayo. And you know what? 9 months na po, going po, kasi kailangan po namin every Sunday, 1.5 po. Every Sunday, 1.5. Every Sunday, 1.5. Kung sino po pwede magbigay, pwede na po magbigay sa akin ngayon. And you know, hindi po namin alam kung saan namin po kinukuha. Pinrovide po ng Panginoon. And you know what? Pinrovide na po ng Panginoon yung 1 year po namin hanggang December. Pinrovide na po. Pero kung gusto niyo pa po magbigay, pakibigay lamang po. Hindi ako tumatanggi. Pangbili po ng gatas ang anak ko. Nilaw ko lamang po. And you know what? Ang maganda po doon sa gawain po natin, ang tawag po nila sa gawain natin ay Bible. May Bible ba? Ay, wala pong Bible ngayon. Ay. And you know what? Nagkaroon po one time ng baha po doon. And then, kasi mamimigay kami ng relief. At hindi po nila alam. Dahil one time bumaha po na nagkaroon po ng bagyo. At yung baha po sa bahay po nila daddy, hanggang dito pa, sa kanila na lang, alam mo, ginajablo talaga yung lugar ng konti. Kasi sa buong paligid, wala nang baha. Sa bahay na lang nila daddy. Kasi alam ng jablong may gawain. Yun na lang yung may baha.
Sabi ko, nako, patay tayo. Paano pupunta ang mga tao rito? And you know what? Hindi po namin na-expect, halos lahat po nagpunta. And then, nakaabang lang po yung host namin. Bakit? Kasi lulusong sila sa baha, lulusungin nila sa baha, and then maghuhugas sila, uupo lang sila. Pastor, Bible na po tayo. And then sa biyaya po ng Panginoon, at least meron na po tayong 20 na bautismuhan po doon. Diba? Nung una, I look at it as a trials. Eric, parang wala kang ugat ah. Panginoon, wala nga. Wala nga nung panahon na yon. Lagyan kita ng ugat. Sige po, Panginoon, lagyan niyo po ako ng ugat. Tulungan niyo ako magtiwala sa inyo. No roots. It means no foundation from the Word of God. Kaya po sinabi ron, it trains us, the Word of God trains us, what? To have every weapon. Ano yun? To equip us in every good work. Sa lahat ng magandang bagay na pwedeng gawin sa ng Panginoon, meron kang sandata na kapag humarap ka sa tribulation or sa pain ng buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, walang sagot dito, Panginoon. Meron, because you have trained yourself. Oo, nandun na yung correction, nandun na yung teachings. Pero aanhin mo if without training yourself onto it. Walang root. And then pangalawa, walang water. No water. No feeling of the Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi po ron, do not get drunk of wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. As you fill yourself to the Word of God, doon na magsisimula ang pag-work out ng banal na Espiritu sa buhay po ninyo. There's a two difference. Mayroon pong dalawang doctrines of Spirit. That is the dwelling of the Spirit and the feeling of the Spirit. The dwelling of the Spirit, nandyan sa inyo. Pero the feeling of the Spirit, nagtatrabaho ba dyan siya sa buhay mo? Is He working in your life today, yesterday, last 2 weeks ago, last two weeks lang po pala, and tomorrow? Is He working in your life? Mangyayari lamang po yun if you put the Word of God in your heart. Psalms 119 verse 11. I will put my word in your heart so that I might not sin against thee. Ganun makatotohanan ang salita ng Panginoon. Yan. Things to prepare in the coming of the sun. Tapos na po ako in 10 minutes. Nagagalit na po kayo. Iba po sa inyo rito. Nakaganon na yung mukha eh. So, binibilisan na po natin. Things to prepare in the coming of the Spirit. Number one, in the coming of the Son. Number one, choose. Piliin mo. Huwag mong pilitin. There's a big difference sa dalawang word na yon. Pilitin, tsaka piliin. Pag pinili mo, it's from your heart. Pag pinilit mo, gusto mo lang. Wala ka nang magawa. The reason why you pinili mo, kasi yun yung gusto mo. Yun yung desire ng puso mo. Piliin mo. Choose to become a good soil. The sower is the evangelist. The seed is the gospel. The soil is you and me. The scorching sun is the trial. Huwag mong pilitin na maging magandang lupa. Piliin mo. Choose it. Don't compel yourself onto it. Huwag mong i-compel yung sarili mo. Piliin mo. Choose it. Yun yung pinakailangan po natin gawin. Bakit? In reading doon sa if you're going to read the parables, yung in-explain ng Panginoon yung parable, yung mga last verses po nun, pinakita po doon kung ano ang nangyari sa mga taong good soil. Pastor, kasi binato ng Panginoon, binato ng evangelist yun eh. Yes, nung ibinato sa'yo, ang tanong, anong klaseng lupa ka ngayon? Anong klaseng lupa ka?
Kasalanan ka lang ba? Kasi sementado ka na. Kaya yung salita ng Panginoon, kaya yung salita ng Panginoon kinain na lamang ng ibon. Yung ibon represents Satan. Na ganun ka-importante yung salita pero binaliwala mo kaya yung mga tao ngayon hindi ligtas. Yung scorching sun na kung saan yung seed pumunta sa rock, sa mga mabatuhan, although may lupa, lumubog ng konti. At dahil nga mababaw yung pagkakatanim, it sprang up quickly. Tumubo agad. Ang ganda nun, tumubo agad. Napakatindi ng spiritual life mo, pero nung dumaan lamang yung araw at sobrang init, namatay agad. Ganong klaseng lupa ka ba? Or yung napunta sa thorns and thistle, mas namuhay yung mundo mong desire kaysa sa Panginoon, pero Kristiyano ka? Or the good soil? Dahil pinili mo ang Panginoon. Pinili mong mas importante yung kanyang salita sa buhay mo. Choose to become a good soil. Chase. Number 2, chase the Spirit life giver. Chase the Spirit life giver. 1 Corinthians chapter 15, verse 44 to 45. First Corinthians chapter 15, verse 44 to 45. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first Adam, unang Adam, became a living soul or became a living being. The last Adam, which is Jesus Christ, is a life-giving spirit. Habulin mo yung nagbibigay sa iyo ng pagpapala sa iyong spirito. God the Spirit represents the water for the soil. Hanapin mo yung tubig na yun. Hanapin mo sa biyaya ng kanyang awat biyaya and sa awa ng kanyang salita. Habulin mo yun. Habulin mo yun. Number 3 and last, check your soil, which is your life, from time to time. Enough water, sun, and cultivation of the soil is needed for the seed to grow and will become a tree. Pinakita po sa inyo na hindi ko po nakuha yung picture ni Pastor James, yung seed kung gaano kaliit. Sino may kwintas po rito na medyo pinakamalit na bulitas? Yun po, ganun po kaliit. Pero makikita po ninyo yung pinakapuno niya. Paano nangyari yun na yung ganung kabulitas lamang na seed, lalaki ng ganung katinding kalaki at kataas na puno na almost umaabot ng 7th floor ang punong mustard tree. Bakit ganon? You know why? Kasi nakatanim sa tamang lupa. At ikaw yung tamang lupang yun. Anong pipiliin mo, kapatid? Anong klaseng lupa ka? What kind of soil are you today? At kailangan mong pagdesisyonan yan ngayon. You know why? Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang tribulation, ang persecution, ang trials, testings, pain, troubles, and even the last, the temptation. Hindi mo alam kung kailan darating. I want you to open your Bible. Meron ako isang verse na nilagay po doon sa ating pong beginning verse po. And that is in Acts chapter 2, verse 42. Acts 2, verse 42. And this will I end. Tapos na po tayo. I will end up on this kind of story. Ang Acts chapter 2, verse 42 ay isang istorya, isang pangyayari, not just a story, isang pangyayari sa Bible na kung saan in chapter 2, yung from verse 1 to verse 41, ipinakita po ron kung ano po ang ginawa ng Panginoon, or in Acts chapter 1, chapter 2, ginawa po ng Panginoon nung
resurrect po niya, binigyan niya ng abiso yung mga disciples and almost 120 of them. And then, nung nag-ascend ang Panginoong Jesus, the Holy Spirit came. And then nilagyan sila ng tinatawag na in the Bible, yun yung apoy, dilang apoy sa kanilang ulo. All of them. And then they were filled by the Spirit. And then they started preaching, even speaking in tongues, yung naiintindihan, pati sila naiintindihan nila. And then they started to preach. May mga iba, wow, paano na naman ito yung salita ko? Pero mga iba, wag niyong pakialaman yan, lasing yan. And then Peter stood up, tumayo siya. Mga kapatid, hindi lasing itong mga kasama ko. And then he started preaching. And then in verse 38 of chapter 2, sinabi niyan, repent from your sin and be baptized by the blood of Jesus Christ, and then receive the gift of the Holy Spirit. And then sabi ron, pagkatapos na mag-preach, 3,000 got saved. And then in Acts chapter 2 verse 42, ang sabi ron, they devoted themselves. Yung 3,000 yun, hindi natin alam kung eksakto ba sila, kung lahat ba sila, hindi natin alam. Pero majority of them, may sinabi ron in Acts chapter 2 verse 42, itong sinabi, they devoted themselves. Yun yung pinakamahalagang word doon. They devoted themselves. I searched on the devoted, hindi ko po na ano yung pinaka-Greek word po niya. Pero yung devoted po, ay meron pong katumbas na 2 Tagalog na word. Yung una, pinipilit. Pangalawa, namamalagi. Namamalagi. Sabi ko, ito pala ibig sabihin ng devoted. Namamalagi ka. Kasi pag pinilit mo, hindi mo mahal yun. Pero kaya ka namamalagi kasi mahal mo yung relasyon na yun. And they devoted themselves sa 4 na bagay. Through the apostles' teaching, fellowship, breaking of the bread, and prayer. And then, may mga nagsasabi tao ngayon, pastor, kasi nung panahon na yon, wala silang masyadong ginagawa. Kaya nabi po ron, if you're going to read Acts chapter 2, verse 42 to 47, they've been doing that almost every day. Alam nyo kung kailan lang natapos yung everyday na yon? Nung si Stephen ay namatay. Kaya yung church nila araw-araw. Hindi every week. Natigil lamang po yung church sila ng araw-araw nung mapatay ni Saul si Stephen. Bakit? Kasi nag-scattered na lahat ng mga Kristiyano eh. Kaya nung on the beginning of the missionary journey of Apostle Paul, sa mga pinupuntahan niyang lugar, may mga Kristiyano na. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit may mga Kristiyano na ron? Kasi nung nag-disperse sila, dahil sa teachings na ginawa nila in Acts chapter 2, verse 42, they devoted themselves na malagi sila ron. Kahit napatay na si Stephen, hindi pa rin ako tatalikod sa Panginoon. Alam nila ganun ang mangyayari sa kanila. Bakit? Anong sabi ni Saul? Sabi niya sa high priest, pinatay na namin si Saul. Bigyan mo kami ng letter kasi sa pagkamatay ni Stephen, nag-scattered lahat ng mga Kristiyano. Kailangan ko silang kunin at dalhin dito pabalik. Kung kinakailangan sila ikaladkad dito, ikaladkad sila. Bigyan mo lamang ako ng permiso. And then ginawa ni Saul. Pero si Saul na-save. Kaya nung he started his missionary journey, may mga ligtas na. And especially in Antioch, may mga ligtas na. You know why? Kasi hindi sila tumalikod sa pananampalataya nila dahil minsan sa point ng buhay nila na malagi sila doon sa turo ng apostles' teachings, sa fellowship, sa breaking of the bread, sa prayer, na halos araw-araw nilang ginagawa. Kasi pastor, wala kasi silang masyadong Anyone? Meron? If I'm going to ask, Nanay Chichi, benta mo yung iPad mo, tapos yung perang ilagay mo dito sa offering. Okay lang? Ako, pag inask mo ko, hindi ko rin gagawin yun eh. Ibig sabihin, ano ngayon, pastor? Kasi yun ang ginawa nila eh. Sa sobrang wala silang magawa. Na sinasabi natin ngayon, na hinuhusgahan natin sila. Pero ginawa nila yung isang bagay na kailanman wala pang nakakagawa sa atin. Ano yun? Magbenta ng ari-arian. Hindi ko po sinabing ibenta nyo yung ari-arian ninyo ha. Hindi ko po sinasabi yon. Pero ipinakita lamang, naalala niyo yung parable of
Jesus and the rich young ruler? Nung sinabi ng rich young ruler, Panginoon, ginawa ko ng lahat, ano pang kailangan kong gawin? Benta mong ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Hindi niya ginawa. Kasi ipinapakita ng Panginoon, yun yung pinaka-climactic thing na pwedeng maging result if you devote yourselves in the apostles' teaching, in the breaking of the bread, in the fellowship with the believers, and in prayer. And concerning teachings, nasa 2 Timothy chapter 2 verse, if I'm not mistaken, nandun yun sa Titus chapter 2 verse 11 to 15, nandun yung pinakatamang turo. Why you need to devote yourself. I'm not saying to sell your possession. Wala po akong sinasabi na baka sabihin nyo, ay naku, si pastor sinasabi, benta yung ari-arian. Hindi po, wag nyo pong ibenta. Kaya lang, may gumawa nung panahon na yon. You know why? Kasi nakita nila resulta for being what? Namamalagi. At hindi sila what? Gusto yung example, in chapter 4, in the last verse, if I'm not mistaken, verse 36, si Barnabas, Joseph, which his name means encouragement, namely Barnabas, sold his possession, all his possession, gave it to the apostles' feet. Yun yung naging resulta. That is the very climactic result of becoming a good soil in the sight of God. If we will just choose na mamalagi sa pagkilos ng banal na spirito sa biyaya ng kanyang salita, you don't need to become a pastor, you don't need to become a Bible school student, you just need to become a fine Christian na sinasabi mo, Panginoon, mahal ko po kayo sa bawat araw ng buhay ko. Tulungan mo sa araw na ito, ikaw ang importante, bagamat meron pang mas maraming importante sa araw na gagawin ko, pero tulungan mo ko, Panginoon. Help me, Lord, to check this soil from time to time through the help of your Holy Spirit. Tayo po tayong lahat. Meron po kasi yung kodigo eh. Si Charles Templeton, isa po siyang associate pastor ni Billy Graham. During the 1940s, kasama siya ni Billy Graham, nagpipreach sila. But there's a point in the life of Charles Templeton because of intellectual urgency. Dahil sobrang talino niya. Nakita niya yung talino niya, I don't need God anymore. And he encouraged even Billy Graham. Billy, talikuran mo na yan. Talikuran mo na yan. And to the point, you know what? This pastor, nag-create siya ng book. Ang pamagat ng book na ito, napakasakit. He's a former pastor. Ito yung book niyo. Farewell, ito yung title ng book niya. Farewell to my God, my reason for rejecting the Christian faith. Pinablish pa niya yung librong yun. Kaya tuwan-tuwang ateista. That is Charles Templeton. A pastor. Pinapakita ko lamang po sa inyo, yung pinakabanal ng tao na iisipin po natin, they fail. Paano pa tayong hindi ganun kabanal? Na yung kinikilala nating banal na tao, they fail. Hindi ko tutularan yun. Kaya nga hindi mo tutularan, pero anong gagawin mo? Kailangan mamili ka. Anong klaseng soil ka ngayon? Anong klaseng lupa ka ngayon? Yun ang piliin mo. Lord, I'm choosing to become a good soil. If you want to come, bago po tayo manalangin, if you have a commitment, a vow, something that you need to say to God, if God has spoken to you through this message, can I invite you to come? Pwede bang lumapit po tayo sa Panginoon? Will you? Before we pray, can I invite each and everyone? Kung ano man yung nasa puso po ninyo na inilalagay ng Panginoon sa inyo, will you come? Will you come? Will you come? This is not about me. It's about you and God. Will you come today? Will you come? Habang ang iba po ay lumalapit,
meron na isang tao nang pangalan po niya ay si Edward Kimball. Si Edward Kimball, minsan siya ay nag-preach. And through his preaching, naligtas si D.L. Moody. At one time, si D.L. Moody nag-preach. Naligtas po si F.B. Meyer. And there's a time, this F.B. Meyer preach, naligtas si J.W. Chapman. At itong si J.W. Chapman nag-preach one time, naligtas ang isang baseball player na ang pangalan ay Billy Sunday. And this Billy Sunday, minsan sa point ng buhay niya, he dedicated his life and then started preaching. May isang naligtas. Ang pangalan nun ay Billy Graham. You know why? Kasi minsan sa point ng buhay nila, they choose to become a good soil. Piliin natin na maging good soil. At hayaan nyo magkaroon na ng ugat. Yung seed na tinapon ng Panginoon sa puso ninyo. At hayaan nyo ang banal na spirito ang magdilig niyan. Upang ang seed na yan, mahabang proseso, ang araw ay dadaan, papasok sa tribulation, testing, pains, etc. and even temptations. Pero, nakatayo pa rin. Yan ang nais ng Panginoon sa inyo. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Huwag niyong ayawan. Meron po ba rito sinasabi niya, Pastor? May itinapon ang Panginoon sa aking seed at gusto kong maligtas. Hindi ko po alam kung paano. If you're first time here, you want to be saved, pwede bang itaas mong yung kamay? Papanalangin ka namin. Kamahiya. Taas mo lang yung kamay. Papanalangin ka namin. Salamat po. Salamat po. I need a male counselor. If you want to accept the Lord Jesus Christ, kung nais mong tanggapin siya sa iyong puso, hayaan mong sabihin mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso na lalabas sa iyong bibig sa pagsabi ng kanyang salita. You have to confess from your heart na lalabas sa iyong bibig. Ito yung prayer. Panginoon, simula po ngayon, yung seed, ang iyong salita na itinapon mo sa akin, ay ilalagay ko sa aking puso. Kaya po, Panginoong Jesus, simula po ngayon, nananampalataya po ako sa iyo. At magtatapat kasama mo. Iligtas niyo po ako sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Sa pamamagitan ng iyong dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Tinatanggap ko ito. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon. Meron po ba rito sinasabi niya, Pastor, sama niyo po ako sa panalangin. Hindi ko po masasabi yung prayer, pero tatas ko pong aking kamay. Sama niyo po ako sa panalangin. Meron po ba? Salamat po, salamat po, salamat po. Halos lahat po tayo. Pwede na pong ibaba. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay lupa. Ngunit ang pagiging mabuting lupa ay hindi rin nanggagaling sa amin. Nanggagaling po sa inyo. Kaya po, pinipili namin na maging magandang lupa para sa iyong salita. Hindi dahil pagpapalain mo kami, kundi yan ang nais niyo po sa buhay po namin. Na kami po ay maging ganap na Kristiyano at hindi maging immature na Kristiyano. Patatagin niyo po ang loob po namin, Panginoon.
palakasin niyo po ang aming espiritu sa paghahanap sa katotohanan na galing sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katapangan, Panginoon, na gawin ang tama sang-ayon sa gusto mo, Panginoon. Kundi iwaksin namin, Panginoon, yung sinasabi ng dyablo sa amin. At ilagay namin sa puso namin ang sinasabi mo. Gaya nga ng sinabi ng iyong salita, Panginoong Jesus. In Psalms 119, verse 11, Panginoon, that we will, Lord, that we have to keep your word in our hearts upang hindi kami magkasala. Tulungan mo po kami na sa bawat araw, Panginoon, ma-check namin yung kabutihan mo sa buhay po namin sa biyaya ng iyong salita at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Pakalakasin mo kami sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Yun po ang hinihiling po namin sa bawat isa. At ang panalangin ko sa bawat nagtaas ang kanilang mga kamay, Panginoon, hindi lang pagkilos, Panginoon, hayaan yung maramdaman po nila ang pagyakap po ninyo, Panginoon, sa kanilang buhay. Na sa tulong ng iyong salita, ipinapakita niyo po at ipapakita niyo po, Panginoon, kung hahayaan lamang po namin ang aming sarili na magpailalim sa iyo, everything is under control. Tulungan mo po, Panginoon, kung ano man pong part sa puso po namin ang hindi pa po nakasubmit, dakilang Ama, isinasabit po namin. Kung ano po, Panginoon, sa point ng aming relationship sa iyo, sa aming pamilya, sa aming pang-personal, Panginoon, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming sikretong buhay na ito, inilalahad namin sa iyo, Panginoon. Kumilos po kayo dito, Panginoon. Lord, may mga kapatiran po kami, Panginoon, na hirap na po sila, Panginoon, sa kanilang dinadanas sa buhay po ngayon. Hayaan mo makita nila, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, sa bagay na iyon, dakilang Ama. Hayaan mo makita nila, Panginoon, ang kaliwanagan mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng kadiliman na iyon, Panginoon, na pinoproblema po nila. Panginoon, aalis po kami rito, Panginoon. Babalikan po namin yung problema pa rin po namin, pero hayaan niyo pong tangan-tangan po namin ang napakagandang pag-asa po ng iyong salita na ibinahagi niyo po sa amin sa araw na ito. Sapagkat kayo lamang pong aming pinupuri, Panginoong Jesus. Kayo lamang pong aming tinataas, wala na pong iba. Salamat sa iyong salita at salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa paghipo sa bawat puso ng bawat isa. Pagpalain ka, Panginoong Jesus. Amen at amen.